kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Magandang hapon mga kaibigan, araw ng Lunes, ngayon ay October 2. At oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng gabi. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako po si Liway Manantan Iparagirem. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin ka Aaron Robert Garcia. Sa ulo ng ating mga balita, 15% senior discount sa kuryente at tubig. Todo Balita. Revilla Bill sa mga lolo at lola malapit ng maging batas. Todo Balita. Sa balitang lokal, 77 local government units sa Rehiyon 1 lumalaban para sa Seal of Good Local Governance. Todo Balita. DILG National Validator humanga sa passionate leadership ng LGU heads. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, last chance ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals. Todo Balita. At ngayon sa buod ng ating mga balita.
Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang maitaas sa 15% ang diskwento ng mga senior citizens na may bayarin sa tubig at kuryente. Sinabi ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, ang mga residente na ang konsumo sa kuryente ay hindi hihigit sa 100 kWh kada buwan at 30 cubic meters sa tubig lamang ang mabibigyan ng diskwento kapag ito ay naipasa at maging batas. Gayunman, ayon kay Ordanes na napagdesisyonan nila na huwag nang bigyan ng diskwento sa value-added tax ang konsumo sa kuryente at tubig ng mga senior citizens dahil sa laki ng nawawalang kita ng gobyerno. Sobra tayong nagagalak at nagpapasalamat sa pagkakapasa ng ating una at prioridad ng panukala na tinatawag nga nila ngayon na Revilla Bill. Ito ay patunay na pagpapahalaga, pagmamahal at pagkalinga sa ating mga lolo at lola. Ito ang tumutong pahayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. dahil hindi umano na sayang ang kanyang pagsisikap makaraang pumasa sa Senado ang kauna-unahang panukalang batas sa kanyang isinumiti sa 19th Congress na mas kilala sa tawag na Revilla Bill. Sa botong 20-00, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ang naturang panukala na mag-aamyenda sa Centenarian Act of 2016 na magkakalob ng cash gift ng mas maaga sa mga senior citizens na may edad 80, 90 at 100. Nitong nakaraang Lunes, September 25, nagkataon namang karawan mismo ng mambabatas. Si Revilla mismo ang principal author at tumayong co-sponsor ng Senate Bill No. 2028 sa ilalim ng Committee Report No. 61 na naglalayong amyendahan ang Republic Act o ang Centenarian Act of 2016 upang maibigay ang monetary benefits sa mga senior citizen na may edad 80, 90 at ito ang substitute bill sa kanyang SBN 21. Ito naman ay bad news. Asahan na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng itlog sa mga susunod na araw, bunsod na rin ng nalalapit na Kapaskuhan. Ayon kay Philippine Egg Board Chairman Gregorio San Diego, dahil nalalapit na ang holiday season, inaasahang tataas din ang demand o pangangailangan ng itlog na magre-resulta sa pagtaas ng presyo nito. Sinabi pa ni San Diego na siya ring chairman ng United Broiler Raisers Association, isa pa sa mga sanhi ng pagtaas ng retail price ng itlog ang pagbaba ng produksyon nito dahil na rin sa pananalasa ng mga nakalipas na bagyo sa bansa. Babala pa ni San Diego posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng itlog sa unang bahagi ng susunod na taon. Isang 32 anyos na overseas Filipino worker ang natagpuang patay at tadtad ng saksak sa katawan sa Saudi Arabia noong Miyerkules. Kinilalang biktima na si Marjoret Garcia, domestic helper sa Saudi at taga Pangasinan. Ayon sa asawa nitong si Tito Garcia Jr., huli niya nakausap ang biktima noong September 15, 2023. Hiniling din nito sa pamahalaan na mapadaling pag-uwi ng bangkay ng asawa at tulungan sila makamit ang hustisya sa sinapit nito. Mapadali po sana ang pag-uwi ng mga labi niya at tapos yung hustisya niya. Sana nangyari sa kanya hanggang ngayon, wala pa kami alam kung ano nangyari sa kanya, kung bakit siya pinatay, ani Garcia. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Mula September 25 hanggang 29 ang Seal of Good Local Governance o SGLG National Validation Team na binubuo ng mga miyembro na mula sa DILG Cordillera, Region 2, NCR at Bureau of Local Government Supervision. Sila ay umikot sa iba't ibang lokalidad sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ito ay para i-validate ang mga local government units o LGU sa kanilang pagsunod sa maayos na pagpapatupad sa 10 governance areas. Ito ay kinabibilangan ng Financial Administration, Disaster Preparedness, Social Protection and Sensitivity, Health Compliance and Responsiveness, Sustainable Education, Business Friendliness and Competitiveness. Kasama rin dito ang Safety, Peace and Order, Environmental Management, Tourism, Heritage Development, Culture and Arts at Youth Development. Sa pangkalahatan, 30 na LGU sa Pangasinan, 4 sa Ilocos Norte, 25 sa Ilocos Sur at 16 sa La Union ang dumaan sa validation papalapit sa hinahangad na Seal of Good Local Governance. Ang Council of Good Local Governance ay magpupulong para sa deliberasyon ng mga reports at findings na isinumite ng National Validators. Malalaman sa buwan ng Nobyembre kung ano-anong LGUs ang tatanggap ng SGLG Seal.
Inihayag ng lead validator ng Department of Interior and Local Government na si LGO Marda Alina Dumawang Akoban ang DILG-NCR sa kanyang paunang mensahe. Ang sarap makipag-usap sa mga empleyadong passionate sa kanilang mga trabaho sa kanyang pagbisita sa Bayambang upang ma-assess para sa Seal of Good Local Governance para sa taong ito noong September 29. Kasama ni Dumawang siya DILG Program Manager Calvin Luis Lubrin, Cluster Leader LGO Melinda Buada at Cluster Staff LGO Alvin Rosario. Sa kanyang inspirational message, inihatid ni Vice Mayor Sabangan, binigyan din ni Mayor Niña Jose Kiambao ang mga naging malaking progreso ng Bayambang sa iba't ibang sektor na nagpapatunay anya ng magandang halimbawa na mabuting pamamahala. Pagkatapos ng programa, formal na sinimula ng site ocular inspection sa 10 areas under evaluation ng kagandang sinundan ng document review validation sa event center. Kabilang sa kanilang mga inspeksyon, ang early warning system, top 1 hazard sa Barangay Amangkusiling Sur at Poblacion Sur, material recovery facility, yung kanilang Barangay Vauci Desk sa Barangay Sangkagulis, full disclosure board sa Municipal Plaza, Citizens Charter sa Business One-Stop Shop, Tourism Desk sa Municipal Museum at St. Vincent Prayer Park, Operational Center at Evacuation Center sa Barangay Wawa at Teen Center sa Balon Bayambang Event Center. Noong nakaraang Sabado, nakisa ang Pangasinan PNP na pinungungunahan ni Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged sa isinagawang Coffee Convergence Ceremonial Planting sa bayan ng Balungaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Katuwang ang bayan ng Balungaw sa pangunguna ni Mayor Maria Teresa Rodriguez Peralta, ang Balungaw Tourism Office at ng lahat ng makawani ng lokal na pamahalaan, mga national agencies at iba't ibang association na nakabase sa nasabing bayan, sila ay nakilahok bilang patunay na kasangga sa mabuting layunin ng nasabing proyekto. Kasunod nito, agad naman nagtungo ang lahat ng makalahok para sa isang ceremonial planting sa Barangay San Andres sa nasabing bayan, ang lugar kung saan ilalatag ang nasabing proyekto. Nakaantabay ang mga agricultural technologies para sa tamang paghawak at proseso ng pagtatanim. Ang nasabing proyekto ay isang bahagi ng agrotourism ng nabanggit na bayan o bayan ng Balungaw at layunin itong magkaroon ng malawakang produksyon ng nasabing produkto na kung saan kinakikitaan ng potensyal na hanap buhay sa isang komunidad. Layunin din itong palakasin ng turismo at dagsain ng mga turista ang bayan ng Balungaw. Sa siyudad na Alaminos, dinaluhan kahapon ng mga barangay health workers at barangay nutrition scholars na lungsod ang Monsoon Disease Prevention and Disease Surveillance Symposium na pinangunahan ng City Health Office, Epidemiology and Surveillance Unit. Pangunahing paksa ng aktibidad kung paano maaksyonan, maagapan at mamonitor sa pamamagitan ng disease surveillance ang mga iba't ibang uri ng sakit na maaaring makuha tuwing wet and dry season gaya ng dengue, influenza, leptospirosis, cholera at iba pa. Buo naman ang suporta ng alkalde o ni Mayor Ars Brian Celeste na nagpaabot ng kanyang mensahe sa mensahe ng inspirasyon sa pamamagitan ni City Councilor Arthur Celeste Jr. sa mga masigasig at mga bayani ng barangay ng mga BHW at BNS. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Matapos kapusin sa direktang ticket sa quarterfinals, susubukan ng Gilas Pilipinas na makaabante kontra sa Qatar sa kanilang knockout qualification ng 2023 Asian Games Men's Basketball Competition sa Zhejiang University sa China. Maghaharap ang dalawang kupunan. Kanina, nag-umpisa ang kanilang laro alas 4 ng hapon kung saan ang mananalo ay magmamarcha sa quarterfinals kontra sa Iran na winalis ang Group A para sa automatikong quarterfinal seat. Samantala, matapos ang 7th place finish ng 2018 edition, nagbalik naman si Ernest Jan Obiena sa 19th Asian Games para angkinin ang gold medal sa men's pole vault kahapon sa China. Lumundag ang world number 2 pole vaulter ng bagong Asiad record na 5.90 meters para ibasura ang dating markang 5.70 meter ni Saito Yamamoto ng Japan noong 2018 edition sa Palembang, Indonesia. Sumayin ang kabuuan ng ating newscast, ating Todo Balita sa hapon. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Oras po natin na alas 5:14 ng hapon.
DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw, ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. DWIZ time. It is now 5:18. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Let Eternal Gardens be your perfect investment today and your preparation for a worry-free future. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:19 ng hapon at syempre dito po unang araw ng ating Todo Balita sa buwan ng Oktubre. Yan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Ilang days na lang. Papalapit ng papalapit. Ang aga ng countdown. Dapat i-start na tayo ng countdown nung September 1. Ayan. So 100 days before. Ilang days na. Andiyan nakalagay ko ilang days. Tataranta si Robert. Si Robert. So, ngayon, tingnan mo, diba? Meron na tayong mga Christmas decor dito. Oo.
Pero naiba lang lokasyon nun. Year-round ang aming kasi Christmas decor. On the 10th year, andiyan pa rin siya. Kasi on the 10 years sa dito yan side. Sa kabila, oo. 10 years. Ganun, tignan mo naman, ganyan tayo katipid. Hindi, maasikaso. Magaling mag-recycle. Maasikaso sa gamit. Actually, hindi siya nire-recycle kasi hindi naman natatanggal. Nire-round lang. Ngayon po ay October 2, pagbati natin ng happy birthday una sa aking kabat, si Mario Diokino, yung ating kasama dito sa DWIC. Kaaron Edwin Inong, nasaan ka? Pansit. At syempre ang ating kaibigan, si General Romeo Bong Karamat. Ayan, happy birthday. Okay, may tinignan ako rito. Kaiba dun sa sinabi sa akin. Okay. Muli, happy birthday ka Aaron sa birthday General Bong Karamat. Yeah, Romeo Bong Karamat Jr. Marami ako nakitang birthday celebrators ngayong araw na to pero syempre, special pagbati ko bukas. Advance happy birthday kay Aisan. Happy birthday, Aisan. Ilang taon na siya? 20 plus. Early 20s. Yes. Ayan. Congratulations naman sa kaibigan natin. Ito po ay dating naging special assistant to the secretary siya nung ang boss niya ay na-appoint na secretary ng Department of Agrarian Reform. Yan, so, charging natin. Yeah, recently naman in-administer ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III yung oath naman kanina to nangyari, yung oath-taking ceremony ni Parpo II Charlotte Las Marias bilang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Akala ko provincial, na siya? Provincial DAR. Aga-arawi, yan na sabi-sabi. Ayan, congratulations at ginanap yung oath-taking, I think, sa opisina ni ni DAR Secretary. At witnesses, ang Regional Director si Ma'am Maria Ana Francisco. Ito yung mga acronyms para Attorney Jedidia Martin Lauraya, Picao Donna Estrada, and Arpo II Andres de Leon. Congratulations, Madam Charlotte. Kanina naman, ginanap po ang regular session ng Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan. Siyempre, ang presiding officer, walang iba kundi ang ating Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Hindi ko na nahabo, pero napanood ko ng konti doon sa Facebook Live. Nagpe-present ang spokesperson ng NGCP. Okay, welcome back kay Sir Ernest Vidal. Kasi nung last, 'di ba, meron ng bago. Parang naka-leave siya. Tapos bumalik si Ma'am Melma Batario. Tapos ito na ulit, nakabalik na si Sir Ernest Vidal. Pero hindi tayo nagkaroon ng time na ma-interview siya, bigla silang nawala. Pero yun, nagpipresent sila ng proyekto nila na i-put up dito sa probinsya ng Pangasinan. Pero yun nga, sabi ni sa Laws and Laws and Ordinances. Board Member Binse? Si Board Member Binse, sabi niya, ano ba talaga yung diretsahan? Bakit ba kayo nagpipresent? Ano ba yung gusto nyo? Parang ganun Pero ang sabi kasi niya, hindi sila basta nag-present ay nag-a-approve ng resolution of no objection kung hindi nila naiintindihan na isang bagay. So, idadaan muna ito sa correct naman po, sabi naman ng mga presenter, idadaan muna nila to sa committee hearing. So, medyo yung parang palalakasin pa nila yung kanilang mga tawag nito, mga equipment nila dito dito sa Pangasinan. At yun nga, mula sa Labrador, Masinloc, di ba Sambales? Masinloc, Sambales. Yeah, pero mahaba siya kasi limang bayan ng first district yung aabutan nito at hindi naman masabi kung ano yung sukat kasi parang iba-iba yung dadaanan niya. So, it's a malaking proyekto pero yun nga, dadaan muna to sa committee hearing. Tapos nagtanong ayun, tanong yun actually ni Board Member Apple Bacal. Ang next na tanong niya, bakit daw, ano ba yung cost ng tanong ba niya yung hindi, ano yung cost ng brownout? Parang ganon. Parang napahapyawan ko yun. Pero ang sagot naman niya is, merong nasira sa South Luzon.
Yun, sa South Luzon, layo merong isang planta na nisira doon, pero parang hindi pa nila pwedeng sabihin yung cause kasi parang hindi pa yata nila masyadong kabisado yung yung kung bakit. Tinanong din kung totoo ba na NGCP yung nagko-cause daw ng taas ng kuryente. Tanong naman ni Vice yun, pero alam mo naman ni Vice na hindi yun ang dahilan. Tinanong lang niya for the sake na for the consumption of others. Para sa kaalaman na iba kasi nga sinisisi nga raw ng iba sa NGCP kung bakit mahal yung bayad. At ang sabi nga niya, di ba nakikita naman natin, sabi niya doon sa bill ninyo, may makikita tayong iba't ibang mga charges. Doon. Napakahabang listahan. Generation, kung ano-ano pa mga doon. Ang napupunta lang pala sa NGCP ay something like 2%. Parang kung kukumpute mo siya, kung sa 1,000 na ibinayad mo, ang pupunta lang sa NGCP ay 80 pesos to 100 pesos. So, parang ganon. The rest na, pupunta sa kung iba't ibang mga generation charges. So, yun. Nagpasalamat naman sila at nalinaw yun. Ang tanong din, yung bang pagtatayo daw ba nila ng pagtatayo ba ng towers? Itong pagdagdag ng mga linya ng NGCP, bababa din daw ba ang singilang kuryente? So sabi nga hindi naman sila yung nagko-control ng presyo ng kuryente, kundi parang i-enhance lang nila yung kanilang mga equipment. So yun, hindi pa approve yung resolution kasi nga ayaw daw nila nagpapasa ng resolution na ignorante sila. Tama rin naman. Tama rin lang naman kasi syempre kung yung ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan, napakalaki po ng bearing. Ito yung giving go signal. Yung iba naman ay to the governor to enter into an agreement kung yun man yung hinihiling sa Sangguniang Panlalawigan. Sabi nga parang yan din na explanation nung nakaraan ni Vice Governor Mark Lambino na hindi porke dinala doon ay no objection. In the end, pagkatapos ng taalastasan, explanation, pwedeng yun ang magiging end. Pero hindi na walang instant at saka walang bullet train. Ayan, pero kailangan lahat ng mga yung malalaki na proyekto, kailangang idaan sa Sangguniang Panlalawigan for presentation. Ayan. Pero hindi naman lahat ng proyekto. Kung small time, hindi na. Sa munisipyo na lang sila. Pero pag yung mga katulad niyan, na Pangasinan ng sakop, yung mga ganyan na proyekto, kailangan din namang silang humarap muna sa Sangguniang Panlalawigan. Pero parang sandali lang yung kanina, session. Kasi konti lang yung siguro konti lang yung may tatanong nila. Dahil sabi nga ignorante sila, hindi nila alam kung ano pa yung itatanong nila. Ang nagtanong nga lang si Councilor Bakay, at saka nung magsalita si Councilor Binse. Si board member Binse. Diretsahan Ano ba ang gusto ninyo? Parang which is tama rin. Hindi na kailangan pa ng paligoy-ligoy. Ano ba yung gusto ninyo? Parang gano'n. Ano ba yung kailangan ninyo? So parang gano'n. Siguro hindi muna sila, unlike iba kasi, kakatok muna sila, magka-courtesy call muna sila. So ipapaalam nila kung ano yung proyekto nila, kung ano yung gusto nilang gawin sa Pangasinan. At tapos, bibigyan sila ng go signal na mag-present sa probinsya. SDS? Schools Division Superintendent. Oo, ng lalawigan ng Pangasinan. So, bali, 1, 2, 3? Meron tayong 6. 1, 2, 3. Pero Dagupan, 1, 2, 3. 5. 4, 5. Yan. Pero Dagupan. 3 lungsod, Alaminos, Urdaneta. At Pang 1 and Pang 2. San Carlos, and then Pang 1 and Pang 2. So, imbitahan sila para siguro magbigay linaw kasi nga merong lumabas na pag-aaral ang World Bank na ang Pilipinas ay, di ba lumalabas na yung matagal na yun na lumalabas na yung sa comprehension o yung taka-taka may hindi ko na mahanap. Pero about yung reading comprehension. Hindi siya reading kundi yung parang taka. Mahirap yung yung not exactly reading, pero kailangan parang sobrang baba ng Pilipinas. Nation siya, learning poverty. So learning poverty is 90%
Di ba, no? Parang hirap na. Learning poverty, 90%. Kaya, imbitahan lahat ng mga SDS dito sa probinsya dahil nga para magbigay siguro insights nila tungkol dito sa report nga ng World Bank. Ito ang nationwide study na kinandak ng World Bank in 1992 pa naman. Ang tagal na nun. Oo, okay. Baka naman 2022. Pero ang tagal naman Tapos, nito. kung 1992, Sobrang backward na siya. masyadong matagal yung paglabas. Baka yung poverty niya naging 80. Although, aminado naman ng Department of Education, lalo na nitong nagdaang pandemic na ang laki ng epekto sa mga learners, yung pandemic na, di ba lalo na yung first year, modular, ang magtuturo, mga magulang, mas lalong hindi natutukan kasi busy rin yung magulang. O kaya, ayaw. Tsaka talaga walang talaga natutunan. Pero kaso ito, 1992 pa to. Baka nga mas lalo pang bumaba itong tinatawag na learning poverty nitong mga nakalipas na taon. So yan, magbibigay siguro sila kung ano yung paano siguro ma-resolve ito dito, particularly dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Pero bilis po na oras natin mga kaibigan na. Ganap na po na 5:31. Babalik po kagad tayo pagkatapos bilaman ng ilang paalala. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. MX3. Tunay, natural, at original. Papalakas ng papalakas. Palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:34. Nakita ko lang itong isang headline, Jenny to intensify into typhoon, kwento dyan. Ayon sa Pag-asa, at least 2 to 3 typhoons expected na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Oktubre. Sa kasalukuyan, itong si Tropical Storm Jenny ay saan ba siya nananalasa? Punteriya niya 11 probinsya. Dakil, so pasyalan to. Ang tinutukoy na Pag-asa, mainland Cagayan, Northern Luzon na naman. Biglang
nagpunta na doon umiwas. Albay Sursugon. Ayan, si Jenny, yan po yung yung si Typhoon Jenny. Letter J na po tayo, tapos na yung iba. Samantala, congratulations naman sa ilang o kaya maraming mga local government units. Kanina yung balita natin, yung pag-ikot naman ng SGLG validation team. Ito naman mula sa DILG pa rin ito. Sunod-sunod yung mga awards na kanilang ibinibigay at validation. Congratulations naman sa iba't ibang local government units. Ito nakita ko yung post ng Pasimbalo or Bistondo. Functional Peace and Order Councils. Ayan, congratulations. At marami to, binilang ko kanina, parang 2 o 3 lang ang wala sa listahan. Kasama na diyan ang Agno, Aguilar, Alcala, Anda, Asingan, Balungaw, Bani, Basista, Bautista, Bayambang, Binmalay, Bulinaw, Bugalyon, Burgos, Calasiao, Dasol, Infanta, Labrador, Lawak, Lingayen, Mabini, Malasiki, Manawag, Mangaldan, mga Taram. Municipalities po ito: Mapandan, Natividad, Pozo Rubio, Rosales, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Barbara, San Tamaria, Santo Tomas, Sison, Tayug, Urbistondo, Villasis. Municipalities yung binasa kong listahan kasi municipality ang Urbistondo. And I think lahat naman yata yung cities. May nakita akong post kanina. Lahat ng cities parang nailagay naman sila as functional peace and order councils sa Region 1. So, congratulations. Okay, bukas ba to? Ang PRC ay yung makasagawa ng mobile services. Ito yung kailan ba schedule to? Serbisyo publiko na hatid ng LGU Alaminos sa pakikipagtulungan ng PRC Professional Regulation Commission Region 1 at Real Estate Brokers Association of the Philippines Pangasinan Chapter bilang bahagi ng Professional Empowerment Day. So inaanyayahan ng lahat na mga professional na sasagawang Professional Regulation Commission Mobile Services na gaganapin sa darating na ika-18 ng October. So, meron pa kayong 1, 2, 3, 2 weeks pa. 2 weeks pa. Ng October, alas 8 hanggang alas 4 sa Don Leopoldo Season Convention Center. Kasi nga napunta pa sila ng Baguio City, yung mga nabanda rito lang sa Pangasinan. So, ilan sa mga serbisyo maaari makuha, mga sumusunod: initial registration, professional identification card, renewal and duplication, 3, certification, authentication, processing of exam application, good standing, at saka state board verification and petition. So, lahat ng mga interesadong individual na mag-online na daw kayo, online appointment sa PRC website at piliin ang Don Leopoldo Season Convention Center bilang preferred PRC Center. Ayan. So, pwede rin kayo tumawag sa number 0997-710-8391 para kung meron pa kayong mga katanungan. Okay, ito po yung PRC Mobile Services. Yan yung Professional Regulation Commission. Kasama dyan yung pagkuha nyo ng, para sa mga nakapasa, board passers, ng inyong professional ID. Kasi yearly ito na kailangan i-renew nila, or else, wala, guys. Hindi nila masasabi na parang mag-expire yung kanyang hirap yun. Active. Hirap mong nag-exam, pasado ka tapos hindi wala ka ID. Parang lang yan, sa mga non-government organizations, you are considered active pag nabayaran mo yung membership mo o kaya dues. Sa mga naman, kagaya sa mag-comply sa mga seminars. Kaya kagaya nung last week, Tuesday, nung binisita namin si Attorney Marino Salas, diyan sa kanyang opisina, ang ating Provincial Election Supervisor. Busy siya, naka-online, meron silang seminar. At napaka-stricto. May face recognition yung kanilang online. Hindi pwedeng i-shut off yung camera, kailangan daw nandun yung mukha. At hindi rin pwedeng ilagay ang picture. Ganun katindi. Patunay, at saka kailangan diretso kang naka-online, nakaharap sa camera. Ganun katindi yung kanilang attendance. At saka paalala pa rin sa mga kandidato, marami-rami na yung
nabigyan ng show cause order ng mga kandidato. Ayaw maniwala ng iba, wala yan, wala naman din lang nangyayari. Tsaka wala naman kasi sila ina-announce. Dapat kasi i-announce ng COMELEC para tuloy na nanakot lang sila. Pero ito po kapag kayo ay nasampahan ng kaso at mapatunayang totoo yung accusation sa inyo, hindi lang hindi na kayo pwedeng kumandidato ang mawawala sa inyo, lalo na kayo mga kabataan, mga SK candidates, perpetual disqualification sa government office. Hindi kayo makakapasok doon. Once proven na guilty, kumbaga, dun sa premature campaigning na isinampa laban sa kanila. Okay, gusto po nyo na special ube, biko with yema? Ay, masarap niyan kasama hot coffee. Kita ko Black ito, coffee. 145 only. Yan, nag-order na ako online. Bilis Paalala din ng Senpelco dun sa mga lifeliners, kung kayo before ay kasama sa mga lifeline, ito po yung nabibigyan ng discount, ay magpatala po kayo muli dahil may mga bagong regulasyon. Ang qualified na lang ay yung mga miyembro ng 4Ps. At kung hindi naman kayo miyembro ng 4Ps, pero kayo ay marginalized family, kailangan lang magsumite kayo ng Certificate of Indigency mula sa inyong lokal na pamahalaan, SWD office. Sayang din naman yung nakukuha nyo pong discount kung sa mga susunod na buwan ay mawala sa inyo dahil sa kasalanan nyo, hindi kayo nagpalista. Actually, parang hindi na discount Parang wala na silang babayaran Doon sa kung ilan man yung ano nun, parang ang liit-liit na parang wala na halos babayaran. Ang nawawa ng pero discount gusto ko yung balita ay... kanina, gusto ko yung balita kanina na 15% na yung discount sa mga senior citizens. Ayan. Kaya saan yun? Proposal ng senior citizens. Kaya nga, kasi sa ngayon 5% lang kaya hindi ito masyadong pinapansin. Senior citizen party list. Ayan. Ibalik ko lang doon sa discount nung sa mga lifeliner. Ilang lang po yun? Ilang kilowatt? 35 kilowatts. So, ang liit lang nun. Tapos may discount ka pa. So, parang lang yun? Ilang ilaw? O, di halos... Electric fan? Konti na lang yung babayaran. Basta mamit lang nila yung requirements, yung ay mamit lang nila yung kinakailangang requirements para mag-qualify doon. Para, siyempre hindi ako question ng Senpelco, bakit ito? Ang liit na binayaran. Parang ganon. So, parang at least, mayroon na silang listing na ito yung mga malilit ang binabayaran. So, hindi na yung masyadong auditin. Doon na lang sila. Yan. Pero yan, kumisan, malit na ang babayaran nila, tamad pa silang maglakad ng mga papeles. Kasi saka sila magko-complain. Oo. Kasi nga, kailan ba yung, libo yan di ba? Na sinasabi nga nilang nandyan sa ilang libo yan. Pero, nung nakausap natin si GM, parang 200 pa lang 200 pa lang. Nakakapag-register. Ilan na yun? Ilang libo yun? Parang 20,000 plus Imagine mo. Wala pang kapiranggot pa lang yung nagpapatala. Siguro yung binabayaran nila malit lang, kaya mas mulag mo sa babayaran, tamad na lang silang tamad lang siguro mag-file, maglakad ng mga baka bising nagbibingo. Akala ko visit sa palengke nagtitinda. Bising nagbibingo. Ayan. Marami rin po yung marami rin yung mga umattend sa nag-exam sa PMA cadet yung mga PMA cadet aspirant noong Sabado. October na natin. Nung Sabado, tsaka nung Linggo, September 30th, October 1 sa Provincial Training and Development Center. So, bukod daw doon sa mga online applicant, dumagsari yung mga walk-in applicant, dala yung mga mahalagang dokumento gaya ng Accomplished Cadet Application Form, photocopy ng PSA Birth Certificate, photocopy ng High School Form, 137, 138, at saka at least 85 GPA, GWA, na-research mo na yung GPA. And transcript of record for college students na nag-indicate ng kanilang grade point average. Oo, yung GWA. Hanapin natin ulit. Grade. What is GWA? Grade whole siguro yun. Yung isa point lang isa siguro whole. General weighted average. Okay. So yung isa ay general. Ano si general yun? Sabi dito in GS and JHS.
Ayan, GWA, okay, General Weighted Average, is computed per school year by getting the average of all the subject final ratings. Yung GPA. So may mga computation ito. GPA naman, General Point Average, and is usually calculated using a scale of 0 to 4. 4 is usually the highest GPA you can have. Nag-grade mo. Parang dyan sa Yupang, iba daw yung grading system nila dyan. Pwede ka maka-score na hanggang as low as 34. As low as, mababa. Parang unlike yung, di ba, meron yung mga passing grade na 75 passing na. O iba 50 passing na. Pero iba 50 bagsak ka na. Pero doon sa, 50 passing pa siya. So, parang may ibang mode of computation. Kaya yung mga ibang schools ay ibang nagbibigay ng scholarship. So iba kasi binagbibigay sila kailangan ang grade ganito, pero iba't iba yung mode ng pag-compute ng grades ng mga bata sa iba't ibang mga schools. Well, anyway, mga kaibigan, oras po natin, ganap na alas 5:47. Babalik po kagad tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Papayag na wala kang alam sa balita, maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Buy a Memorial lot ahead of need through our Splash and Slash discount promo from September 1 to 30, 2023. Enjoy big discounts for installment purchase and even bigger discounts for spot cash purchase. Don't miss out on the great deals that Eternal Gardens offer this month. Think about tomorrow. Make your wise move today. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell 18980 and 32531. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. 10 minuto na lang bago mag-alas 6 ng gabi. Kamusta ang lagay ng panahon? Okay ba sa inyo dyan sa lugar nyo?
Pero ito po meron pong nangangamusta si Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. Ito po ay tungkol dun sa kanyang proyekto. Ito yung Passport on Wheels. Ang sabi po ni Ate Rachel, Congresswoman Rachel Arenas, inilabas na po nila yung listahan ng mga nag-apply sa Passport on Wheels na may invalid o ito yung mga may kakulangan, may invalid IDs or maling birth o kaya marriage certificate na ipinasa. Ang sabi po ni Congresswoman Rachel Arenas, meron pa kayong chance para ayusin at kumpletuhin ang mga requirements para maproseso ang inyong passport. At sabi niya, paalala lang po na hindi tatanggapin ang PhilHealth at voter certificate na hindi issued by COMELEC Intramuros, Manila. Only PSA and NSO with security barcodes lang din po ang tatanggapin sa birth and marriage certificates. Sabi po ni Congresswoman, malapit na po ang encoding process, kaya kumpletuhin at siguraduhin tama ang dadalhin yung requirements. Original copy and photocopy sa Arena Civic Center, Malasiki, October 9 to 11. Next week po ito. By schedule ang pagpunta sa venue based sa surname and numbering. So, yun po. Kung kayo po ay nakapagpasa na ng mga requirements, pero kasama kayo dun sa listahan ng may maling na ipasa, ay you have all the time, paspasan nyo na po para makasama kayo. Maling na ipasa na, no? Parang sabi dito ni Congresswoman, invalid ID, o kaya maling birth, o kaya marriage certificate yung ipinasa. Yung ipinasa. So, ang tatanggapin lang, sabi niya, only PSA and NSO with security barcodes lang ang tatanggapin. So, kung NSO yung kopya nyo ng birth certificate o kaya marriage certificate, basta original po yun at saka may barcode, pwede po yun. Ang NSO kasi ito yung pinalitan ng Philippine Statistics Authority. PSA na siya ngayon. Magandang pagkakataon to ha, yung Passport on Wheels. Sila po yung lalapit sa inyo, ang DFA, hindi na kayo pupunta sa Calasiao o kaya sa La Union o kaya yung iba pumupunta ng Baguio. List of applicants with invalid IDs. Ayan. Tignan nyo po, baka andun po yung pangalan nyo. Sana wala. Medyo madami-dami din ito. Nahila ko eh. Tignan nyo kung nandun yung pangalan nyo, sana wala. Sana nga wala. Ibig sabihin, okay na yung kanilang papeles. Kasi ang inilabas ni Congresswoman sa kanyang Facebook page ay list of applicants with invalid IDs. Invalid. With invalid ID. So, they're being given chance para makapagsumite ng tama. Okay. Yun. Yun ang malinaw. Mali yung ano yung valid ID? Meron ba invalid ID? Siguro, nag-ano na siya. Yung sabi nga niya, hindi daw tinatanggap yung yung PhilHealth ID. Yung, sa bagay yung PhilHealth kasi ilang info lang yung nakalagay doon. Buti na lang yung tinanggap yung PhilHealth. Tapos at saka yung COMELEC certification, ito yung printed. Hindi daw po pwede. Hindi pwede? Sabi Higpit na, no? Pero yung police pwede. Police clearance? Hindi naman nabanggit doon. Okay, kanina nakapanayan po natin si mainit pa rin yung issue ng seawall. Ayan, at ngayon kasi parang meron mga iba na gumagawa na issue about sa situation ng Agila. Yan. Yung Agila, ito po yung Alyansa Gico Lambino, kung kung nakakalipad pa o kung kumusta yung kanila relationship. So kanina paglilinaw ni Vice Governor, bigla tayong punta sa sa probinsya muna tayo. Balik tayo sa probinsya. 3rd District to the province. Ang paglilinaw kanina ni Vice Governor, sabi niya, ang Agila ay Agila. So sabi niya, intact ang Agila. At merong mga bagay-bagay lang na we agree to disagree. May mga bagay na hindi naman palagi sigurong yes sir yan lang sila. Healthy relationship. Kaya sabi niya, may mga bagay na we agree to disagree. Pero ang Agila ay Agila. Buo pa rin ang samahan. At yun ang malinaw na pagkakasabi niya, buo pa rin ang
samahan ng Agila. At kanina nga nagbigay linaw si Vice Governor kung ano yung inilabas nilang yung action na ginawa nila after nga nung ginawang joint committee hearing. So sabi niya, paglilinaw lang, sabi niya last week during the joint committee hearing, naglabas na ng posisyon ng Sangguniang Palalawigan. Yung unang posisyon na kanilang inaprubahan, sabi niya, ito yung pag-address doon sa implementing agencies ng seawall na ginagawa. At yun nga ay to hold in abeyance and defer the implementation of the project subject to compliance on all the requirements set by law. So yun, although meron naman ng usapan ang mga regional directors ng DPWH at saka ng DNR, ang position pa rin ng Sangguniang Palalawigan ayun nga, i-hold in abeyance yung pagpapatayo ng seawall and defer the implementation ng project subject to compliance ng lahat na requirements set by law katulad ng ECC, mga permits, my studies at maraming mga documentary requirements na kailangan nilang i-comply at i-satisfy. At yung pangalawang resolution, sabi ni Vice Governor, na-aprobahan na rin sa plenaryo noong nakarang linggo, meron daw mga individual o grupo na nag-implement ng mali sa project base sa nakalagay sa National Expenditures Program na inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ay kailangan daw they should be held liable kung ano yung mga kaso, whether administrative, criminal na mga kaso. So kung ano man yung mga yon, pwede natin i-follow up yun sa mga susunod kung meron mga individual o mga agencies na nag-implement nga doon sa mga maling proyekto. Di ba may sinasabi sina Vice, sino ba yung nagsabi no na that is technical malversation. Si Governor. Ayun, that's technical malversation, yung mga ganun po. So, ito yung dalawang position na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan nung last week nga, nung kanilang yung committee report ay inaprubahan na rin nila. At binigyan linaw din niya kung ano yung position ng provincial government, particularly executive, sa pamumuno ni Governor Ramon Gico. Sabi niya, siya po ay para sa mga programa that will solve the floodings here in Lingayen. Yan po ang malinaw na stand ng provincial government na sinuportahan ng Sangguniang Palalawigan. Pero, kailangan naman po na duman daw sa masusing pag-aaral at dahil maraming mga programa or plano na pwedeng implement other than the seawall program that is being questioned right now. So, yun ang stand ng probinsya. May mga programa, kasi nga yung sinasabi nga nila yung seawall, parang dito rin, yung elevation, solusyon sa pagbaha. Ayan. Yun din yung sinasabi din kasi sa seawall, yung solusyon din nila sa pagbaha kasi nga nag-over the bakod si dagat. Pag meron pong high tide, okay, may gale warning, may bagyo, yung hampas po ng alon, ayan, lumalampas siya at saka napupunta kung minsan dito sa Tondaligan, halos hanggang dun sa kalsada na. So kung sabi pa ni Vice Governor sa mga nagtatanong po whether for or against ang provincial government dyan sa seawall, syempre ang stand po natin, sabi niya, as much as possible we want to protect the Lingayen Gulf. It is protected under a proclamation by then President Fidel Valdez Ramos during his term as President na dapat daw protection na ng Lingayen Gulf bilang environmentally protected area or environmentally critical area. At any improvements naman na gagawin dyan, kailangan ay makakuha sila ng mga ECC at kung ano pa mga requirements. So, may mga programa o plano proyekto daw na pwede na implement pero kailangan dumaan yon sa masusing pag-aaral. Kasi sabi nga ni Vice Gov, ang stand kasi nila is yung to protect kasi under proclamation yung area na yon. Pero meron pa rin namang programa, sabi niya, proyekto na pwede naman implement pero dumaan lang sa masusing pag-aaral at maayos na programa. Hindi yung implement na lang just because yun ang sinasabi na may pondo, etc. Parang dito sa Dagupan din, di ba? Ganun, parang dito lang. Pero ang nagustuhan ko doon sa joint public hearing diyan sa provincial government, yung tanong ni Governor Gico doon sa mga representante mula sa DPWH, meron ba kayong master plan? Walay. Pansingalala mo dyan.
Meron ba master plan? So, yun po, tama yun, hindi yung basta-basta, basta-basta. Sige ng implementation. Oo. And speaking about question mark, ayan, meron lang nagbalita sa atin, pero dito naman sa lungsod ng Dagupan, na meron yung isang school building. Sa ngayon, hindi ko muna sasabihin kung saang school na medyo parang nagkakaproblema. Nararamdaman nila yung problema sa mga floor. Kung ano yung problema na yon, dati ceiling ang problema, nahulog yung kisame. Pero ngayon, parang something na i-complain o parang weak yung floor. Pero kung saang school po yan, i-research muna po natin, alamin muna po natin. Magandang hapon kay Gary Dalisay, kay Luz Viminda, Chamson Digma, kay Glory Sanchez Maramba, Brian Ochape, June Apostol. Yung binasa po natin na sila po yung nanonood via Facebook Live. Magandang hapon. At syempre, sa lahat po sa inyo na nakikinig sa pamamagitan ng inyong mga radyo. Ayan, at yung Facebook Live po natin ay wala pa rin yung hindi pa rin nare-recover yung DWIC North Luzon. Ayan. So, ang ginagamit po natin ngayon ay DWIC Dagupan. Bumalik po tayo dun sa para nag-start po tayo ng bago. Medyo nagka-problema po dun sa DWIC North Luzon. Kaya kung may nakikita po kayong mga post doon na bold, hindi po galing yun sa DWIC Dagupan. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Bukas po, same time, same place. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, muli po tayo magkakasama-sama dito po sa ating programa, dito sa ating pilan, DWIC 89.3 News Radio Dagupan. Nakasama po natin sa technical side si Robert Garcia. Si Robert Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragiren, ay baga Rabi Ikanyayo, amin na po. Ako naman po si Susan Valdez Siadaw. Magandang gabi po sa inyo lahat. DWIZ